Another success na naman ng business mo ang sineselebrate natin. Ayos yan ah. Ang pinagkaiba lang, narito na kami sa opisina mo. Sabi ni Troy sa kanyang nakababatang kapatid na si Gabriel. Sabay cheers sa dalang wine kasama ng mga ito ang kanilang ama. Business ng pamilya natin. Hinahawakan ko lang. Sagot naman ni Gabriel. Ipinamana ko na to sa'yo, Gabriel. Mayroon akong sariling farm at ang kapatid mo ay isang abogado. Isa pa, ikaw ang nagpalago sa negosyo na to. Kahit na basagulero at sobrang lakas mo sa inuman kasama ng mga kaibigan mo, may talino at galing ka naman. Papuri ng kanilang ama sa bunsong anak, sabay halakhak. Nagtawanan ng tatlo dahil totoong halos doon na tumira itong si Gabriel noon. Sa club na pagmamayari ng kaibigan nito noong nagbibinata. Oh, siya nga pala. Bakit nga ba natigil ang pagpunta mo sa clubs halos gabi-gabi ka nandoon? Tanong ni Troy. Masyadong naging busy sa pag-abogado kaya hindi nakakasabay sa mga pangyayari. Napatigil si Gabriel. Halos 4 na taon na rin simula nung huli siyang nagpakalunod sa alak at nagdesisyon na mag-focus sa pagnenegosyo. Ay nako, kung alam mo lang Troy, itong kapatid mo ay nasa sex and run at hindi nakamove on. Sagot naman ng kanilang ama. Napangiwi na lamang si Gabriel. Tss, wag niyo na ipalala dad. Sagot naman ni Gabriel. Napatawa na lamang si Troy dahil sa pamumula ng kapatid. Bakit? Tanong ni Troy. Lasing na lasing daw siya, nakalimutan niya ang mukha ng babae. Hanggang ngayon, kahit halos 5 taon na lumipas, hindi pa rin makamove on. Sagot ng ama nila na pinagchichismisan ang buhay ni Gabriel ng harap-harapan. Oh, maraming namang babae dyan. Bakit hindi mo subukan ulit, Gabriel? Tanong ni Troy. Nahanapin? Tanong ni Gabriel. Hindi, subukan mo ulit makipagkita ng mga babae. Nako, nabaliw ka na sa babae na hindi mo naman nakilala. Natatawang sagot ni Troy. Masyado ka naman po ako sa trabaho ngayon. Ipinakulong mo daw si Leandro Lopez? Pumagsak na naman ulit ang negosyo ng pamilya nila. Delikado ang ginagawa mo. Bakit hindi mo subukang maganap ng mapapangasawa? Napaisip naman doon si Gabriel. Wala siyang nakikitang masama sa nagawa niyang pagbabagsak sa mga Lopez. Dahil deserve naman ng mga ito yon. Isa pa ay nawala na ang interes niya sa mga babae. Tila nawala na ang pagkasabik niya para sa ganoong bagay. Isa pa, matagal na namin gusto ng magkaapo ng mami niyo. Dagdag ng ama. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel at tumingin sa kuya Troy niya na ngayon ay umiwas din ang tingin. Si kuya na ang bahala dyan. Total, may asawa naman na siya at siya rin ang panganay. Sagot ni Gabriel. Hindi talaga nawawala sa usapan ang paggugusto ng mga magulang nila na magkaapo na. Kesyo ay tumatanda na daw ang mga ito. Busy pa ako may tatapusin pa akong kaso at gusto kong maging judge. Ayoko muna isingit ang pagkakaroon ng anak, dad. Sagot naman ni Troy. May asawa itong doktor. Ngunit kahit anong ipilit nila ay hindi sila nagkakaanak. Naghihintay na lang ang mga ito ng magandang pagkakataon na mabiyayaan ng Panginoon pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Bakit hindi mo na lang hanapan na mapapangasawa si Gabriel? Malapit na yung mawala sa kalendaryo. Dagdag pa dito at ngumiti kay Gabriel. Napailing na lamang si Gabriel dahil doon. Ilang oras pa silang nagkausap ng kanyang kapatid at ama. Pagkatapos ay umalis na rin ang mga ito dahil may kanya-kanyang trabaho din. Bumisita lang ang mga ito sandali at doon na rin nagtanghalian sa opisina niya. Bumalik na naman sa trabaho si Gabriel. Boss, may meeting ka ngayong hapon sa isang investor. Okay, just send me the details. Sagot ni Gabriel habang nakatingin pa rin sa laptop nito. Okay, noted boss. Sagot ni Ice at yumuko bago umalis. Ilang minuto pa, naisend na ni Ice ang location at number ng kasosyo sa negosyante. Ilang sandali ay nagdadrive na siya
patungo sa cafe na pupuntahan niya. Nang biglang may babae na akmang tatawid, napapreno na lamang si Gabriel. Napapamurang lumabas siya, dala ang kanyang cellphone at sinuri kung nasugatan ba ang babae na muntik na niyang masagasaan. Tinulungan niya itong isilid sa bag ang mga nahulog na gamit katulad ng wallet, alcohol, napkin at iba pa. "Okay ka lang ba, miss?" tanong niya rito. Akmang tutulungan niya ito pero malakas na itinabig nito ang kamay niya. Napansin niya ang suot nitong white uniform na pang-nurse. "Tumahimik ka nga. Muntik mo na akong masagasaan." Galit na sabi nito. Kahit nakakunot ang noo at nanlilisik ang mga matin nito, ay kitang-kita ang taglay na kagandahan ng babae. Napatitig na lamang si Gabriel sa mukha nito na parabang na blanko na ang isip niya. "Hoy lalaki, hindi ka man ba magsasorry?" Napakurap-kurap si Gabriel nang marinig ang matinis na boses ng babae. "Di ko naman kasalanan eh. Ikaw ang tumawid na lang bigla." Sagot ni Gabriel. "Ha? Ako pa talaga ang may kasalanan ah?" Sagot nito, sabay tingin sa may streetlight. Bahagyang pumalatay ang hiya sa mukha nito. Ngunit itinaas pa rin ito ang mukha. Nakita pa ito ni Gabriel na umirap sa kanya pagkatapos ay dali-daling tumawid ng mag-green light na. Totoo naman na siyang may kasalanan. Ako pa ang pinagsorry. Ang maldit ng babaeng yun. Sarap trisin. Bulong ni Gabriel at napailing na lamang na pumasok sa kanyang sasakyan. Malapit na siya sa cafe nang bigla siyang napapreno saglit na napaisip at hinagilap sa loob ng sasakyan ang nawawalang bagay. Naalala niya ang kanyang cellphone. Napahawak na lang siya sa kanyang sentido nang maalala na baka ay nailagay niya iyon sa bag ng babae kanina. Napapamura na dumiretso na lang siya sa cafe. Mamaya na lang niya hahanapin ang babaeng iyon. "Thank you for waiting, sir. Medyo na-delay ako sa biyahe, I'm sorry." Pagpapaumanhin ni Gabriel sa naghihintay na negosyante. "It's okay. I will just sign everything. Nakapag-usap naman na tayo noong nakaraan." Sagot ng matanda. Inilabas niya ang kontrata. Ilang sandali pa silang nag-usap at pagkatapos ay pumirma na ang matanda, naging madali ang usapan na naganap dahil may lakad pa daw ito at nauna na itong umuwi. Napagdesisyonan ni Gabriel na hanapin na lamang ang babae na nakita niya kanina o kung saang ospital ito nagtatrabaho dahil kukunin niya ang cellphone niya. Nagulat siya nang biglang may 5 lalaki na humarang sa kanya. Lahat ng iyon ay may suot na mask at 2 ang may dalang baseball bat. "Sino naman kayo? Wala akong oras sa mga kalokohan nyo," sabi ni Gabriel. Walang pasintabi na pasabi ng matake ang 2 sa mga ito. Umilag si Gabriel sa hampas ng baseball bat. Hinawakan niya ito at hinila dahilan para mapahalik ang nguso ng isang lalaki sa semento. Sinuntok naman niya sa ilong ang isa dahilan para lumayo ito sa kanya. "Pinapahirapan pa tayo ng kumag na to," sabi ng isa, sabay atake ng suntok at sipa. Akmang hahampasin na naman siya ng isa nang may dalang baseball bat pero nakailag siya. At inagaw ang baseball bat mula rito pero hindi na malayan ang pagsaksak sa kanya sa tagiliran ng isa pa gamit ang isang kutsilyo. Inapamura na lamang si Gabriel at hinampas ito ng dala niyang baseball bat. Hindi na siya nakailag sa sumusunod na sipa at suntok ng kalaban. Nararamdaman na niya ang pagkahilo pero pilit pa rin siyang tumayo. "Ano ba kailangan niyo? Ha? Ano?" tanong ni Gabriel. "Ikaw ang kailangan namin. Napag-utusan lang kami na dakpin ka." Binatukan ng isang kasamahan nito ang lalaki nagsalita. "Sino nag-utos sa inyo?" tanong ni Gabriel habang pinipigilan ang pagturugo ng kanyang sugat sa tagliran. "Di na mahalaga yun. Ang mahalaga ay madala ka namin sa kanila," matigas na sabi ng isa. "Magkano ba ang pinayad nila sa inyo?" "Totoblade ko," sagot ni Gabriel. Talaga?" sabi ng isa kaya binatukan ito ng 2 nilang kasamahan. "Bobo, baka niloloko lang tayo niyan," bulong ng isa. Ilang sandali pa nag-uusap ang mga ito pagkatapos ay humarap ulit kay Gabriel. 500,000
Yan ang bayad mo sa amin. Matigas na sabi ng isa. Tumango si Gabriel at kinapkap ang bulsa. Napamura na lamang siya nang mapagtanto na wala nga pala sa kanya ang kanyang cellphone. Ano? Isan mo na? Umaatras ka na ba? Hamon ng isa. Wawala kasi cellphone ko. Sagot ni Gabriel. Anak na, pinaglululoko lang pala tayo ng lalaking to eh. Reklamo ng isa. Itumba na natin to. Sabi naman ng isa. Napabuntong hininga na lamang si Gabriel at kinuha ang kanyang wallet. Oh, ganito na lang. May 2 milyon na laman ng card na to. Sasabihin ko sa inyo ang passcode at ibibigay ko na ang 2 milyon sa inyo. Sa isang kondisyon. Sabi ni Gabriel. Lumiwanag naman ang mga mukha ng mga ito. Ang dalawa ay tinanggal pa ang kanilang mask. Talaga? Anong kondisyon? Tanong nito. Sabihin niyo sa akin kung sino nag-utos sa inyo. Sagot ni Gabriel. Mabilis namang sinabi ng mga ito kung sino nag-utos sa kanila. Dali-daling umalis sa mga ito para subukan na withdraw ang pera mula sa card. Binantaan pa siya ng mga ito na babalikan siya kung mali ang passcode na binigay niya. Paika-ika naman na naglakad si Gabriel papunta sa kanyang sasakyan. Papalubog na rin ang araw at magdidilim na. Pero hindi niya pa rin nahanap ang babae para makuha ang cellphone niya. Kinalikot ni Gabriel ang kanyang smartwatch. Lumiwanag ang kanyang mukha na makita na pupwede niyang matrace ang location nito. Napakahalaga kasi sa kanya ng cellphone na iyon dahil naroon ang lahat ng number ng mga kasosyo na negosyante at mga impormasyon niya, pati bank accounts ay nakasync doon. Sa halip na magpagamot sa ospital ay nagtungo siya sa lokasyon ng babae. Naglalakad na pauwi si Celine sa kanyang bahay nang may mapansin siyang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Hindi na niya ito pinansin at patuloy na sa paglakad papunta sa pintuan. Miss, teka lang. Sigaw ng isang lalaki sa di kalayuan. Mukha nang hihina na ito dahil napakabagal na maglakad at paika-ika pa. Medyo may kadiliman dahil sa mga puno sa gilid ng kalsada kaya nang maaninag ni Celine, ang mukha nito ay nagulat siya. Hala, ano nangyari? Gulat ang mukhang sabi ni Celine nang makita ang itsura ni Gabriel, duguan at nanghihina ito. Dali-daling nilapitan niya ito. May phone, sabi nito. Ha? Cellphone? Bakit? Makikitawag ka ba? Sagot ni Celine. Tss, ang cellphone ko nasa bag mo. Dagdag ni Gabriel. Hoy, hindi ko kinuha ang phone mo. Ano ba nangyari? Napaaway ka ba? Lungkotin mo kasi dyan sa bag mo. Nailagay ko yata dyan kanina nung tumulong akong ilagay ang mga gamit mo. Nandiyan ang phone ko. Sabi naman ni Gabriel na halatang naiinis na. Napagtanto ni Celine ang ibig sabihin nito. Kaya dali-dali niyang tiningnan ang laman ng bag niya. Kinalkal niya ang kailaliman ng bag niya at doon niya nakita ang cellphone nito. Kinuha naman ni Gabriel ang cellphone niya. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Celine. Nahihiya kasi siya sa lalaki dahil seryoso at walang emosyon ang mukha nito. Mukha bang kailangan ko ng tulong? Iritableng sagot nito. Napalitan ng pagkamaldita ang mukha ng babae sa pagiging sarkastiko ni Gabriel. Ay, napakasungit mo. Bahala kang mamatay dyan ako. Magdadrive ka lang sa lagay na yan? Hala, sige. At nang mabangga ka, sabi ni Celine. Sa loob-loob niya ay nag-alala siya sa lagay nito pero bahala ang lalaking iyon. Siya na nga itong gustong tumulong. Mukhang napaaway nga ito dahil sa pasan nito sa mukha at may malaking sugat pa ito sa tagiliran. Kitang-kita na sa mga mata nito ang panghihina. Sobra sa pride ang lalaking to. Oo na. Kailangan ko ng tulong. Nurse ka, di ba? E di, gamutin mo ko. Babayaran na lang kita. Sagot nito. Ay talaga naman. Hindi naman ako mukhang pera. Kung hihingi ka ng tulong, dapat magalang ka. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo ng kagandahang asal? Magsasalita pa sana ito ngunit nagulat sa Celine nang bigla na lang itong natumba. Mukhang
Hindi na talaga nito nakayanan ang panghihina. Hindi naman siya nawala ng malay. Mukhang sobrang pagod at panghihina na siguro. Kailangan na nitong magamot kaagad. Nilapitan niya ito at inalalayan papasok sa bahay. Pinaupo niya ito sa couch at nagtungo sa isang kwarto. May kasabay si Celine nang lumabas mula sa kwarto. Isang babae na may katandaan na. Maraming salamat talaga Manang Myrna ha. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Rinig ni Gabriel na sabi ni Celine sa babae nang inihatid nito ito sa pinto. Tahimik lang doon si Gabriel hanggang sa makalapit sa kanya si Celine na may dalang first aid kit. Patingin nga ng sugat mo, sabi nito. Tahimik na sumunod lang si Gabriel at dahan-dahang na itinaas ang kanyang t-shirt. Maliit lang naman ang sugat na yon sa gilid ng kanyang tiyan pero mukhang malalim iyon dahil masakit kapag iginagalaw niya ang katawan. Lumuhod ang babae para mas masuri pa ang sugat nito. Sinimulan nito na linisan ang kanyang sugat. Napangiwi na lang si Gabriel sa hapdi ng alkohol. Sumandal na lang siya sa couch para hindi mapansin ng babae ang mukha niyang nalukot na. Naiilang din siya dahil sa sobrang lapit ng babae. Hindi siya sanay na may babae na ganun kalapit sa kanya. Lumuhod ba naman sa harap? Nagahalo tuloy ang nararamdaman niya. Kitang-kita ni Celine ang paglunok ni Gabriel at bahagyang paghawak nito sa kanyang palikat. Alam ng babae na mahapdi at masakit ang ginagawa niyang paggamot rito pero kailangan na tiisin ito ng binata. Tapos na. Papalitan mo lang ang bandage sa tuwing matatapos ka ng maligo. Ano ba kasing nangyari? Dagdag na sabi ng babae at tumayo na. Pinugbog nila ako. Tumingala ito sa kanya na parang nagsusumbong na bata. Ay malamang, nakikita ko naman ang mga sugat mo, alangan namang nilambing ka. Sarkastikong sabi ni Celine. Wag na nga. Ayoko na magkwento ng maldita mo. Tila nagtatampo na sabi ng binata. Inirapan lang siya ng babae pagkatapos ay hinawakan nito ang mukha ng lalaki at mariin na tiningnan ang pisngi at gilid ng mata nito. Bahagyang nagulat si Gabriel dahil sa ginawa nito at umiwas ito ng tingin. Agad namang napansin ng babae ang pagkailang sa pagitan nilang dalawa. Sorry, ano kasi tinignan ko yung mga pasa sa mukha mo. Magre-ready lang ako ng cold compress. Sabi ng babae at agad na lumakad na paalis. Siya namang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Doon lang napakurap-kurap si Gabriel at napagtanto na tila natigilan siya sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Napatingin siya sa bintana. Malakas nga ang ulan pero nagiinit ang pisngi niya. Bumalik ang babae na may dalang pang cold compress. Ni hindi pa nga ito nakapagbihis ng pambahay, naka-uniform pa rin ito ng pang-nurse. Salamat, sabi ni Gabriel. Napatigil naman ang babae sa paglagay ng dala nito sa maliit na table sa gitna ng sala. Oh, hindi naman pala ganon kataas ang pride mo, sagot nito. Iyon na yata ang pinaka-genuine na pasasalamat ni Gabriel pero ganoon ang sagot ng babae. Hindi na lang siya sumagot pa, may kung ano sa babae na tumitiklop siya. Sa kamalditahan siguro nito o sa katotohanan na tinulungan pa rin siya nito kahit hindi naman ito responsibilidad na tulungan siya. Magbibihis lang ako ha, ilagay mo yung cold compress sa mga pasa mo. Utos ni Celine bago umalis. Yes ma'am. Pahabol na sagot naman ng binata. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi ni Celine, ni hindi nga nila kilala ang isa't isa. Kahit pangalan nito ay hindi niya alam, pero may kung ano sa lalaki na nasisihan siyang kasama ito. Kinuha ni Gabriel ang kanyang cellphone. May 3 missed calls mula sa personal assistant niyang si Ice at 2 text. Tinawagan niya ito na agad naman itong sinagot. Boss, nasan ka ba? Unang tanong nito. Uuwi din ako maya-maya kapag tumigil na ang ulan. May iutos ako sa'yo. Sagot naman ni Gabriel. Okay boss, hihintayin kita dito sa penthouse mo. Ano bang ipag-uutos mo? Tanong nito. Hire an investigator first thing in the morning. May ipapa-investigan ako. Sagot ni Gabriel. Bakit boss? May nangyari bang masama? Tanong ni Ice. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag nakauwi na ako. Seryosong sabi ni Gabriel. Nagdilim ang kanyang tingin nang maalala kung sino ang nag-utos na bugbugin siya. Agad na umayos ng upo ito nang mapansin na lumabas ng kwarto sa Celine.
Medyo basa pa ang buhok nito. Ginalugad ng tingin ni Gabriel ang kabuuan ng babae. Hindi may pagkakailang maganda ang babae. Mabait din at maalaga, pero kadalasan ay sarkastiko ito na nagustuhan din naman niya. Nakasuot ito ng pantulog na satin cloth, na blouse at maikling short. Kitang-kitang makinis at maputi nitong mga hita. Umiwas na lang ng tingin si Gabriel. Baka isipin pa ng babae na pinagnanasahan niya ito. Ang bilis mo naman nakaligo, tanong ni Gabriel. Matutulog lang naman, sagot nito sabay dungaw sa may bintana at isinara ito. Titigil pa ba ang ulan na to? Tanong niya rito na ang tinutukoy ay ang malakas na ulan. Dito ka nalang magpalipas ng gabi, may malaking foam naman akong extra doon. Ilatag na lang natin sa sahig. Masyadong delikado na magbiyahe ngayon, baka mapano ka pa. Pumilis naman ang tibok ng puso ni Gabriel, hindi naman sa ayaw niya pero masyadong madali na nahulog naman yata ang loob niya sa babae. Tahimik na nakatingin lang si Gabriel habang inihahanda nito ang kanyang higaan. Bigla ay tumingin sa kanya sa Celine at magsasalita na sana ito. Nang tumunog ang nagugutom na tiyan ni Gabriel, napapikit na lang sa hiyang lalaki. Hindi ka pa ba naghahapunan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gulat na tanong nito. Kumain na ako. Matulog ka na lang. Pagod ka, hindi ba? Malam na rin mga gabi. Huwag ka na mag-alala. Pagsisinungaling ni Gabriel. Ayaw na niyang maabala pa ang babae. Kaya pa naman niyang tiisin ang gutom hanggang bukas. Sadyang trader lang talaga ang kanyang tiyan dahil tumunog pa talaga ito ngayong narito ang babae. No, may pagkain naman dyan. Iinitin ko lang. Halika, doon tayo sa kusina. Hindi na nakareklamo si Gabriel dahil baka ay magalit na naman ito kung magmamatigas siya. Inihanda na nito ang pagkain. Ininit nito ang natitirang adobong baboy, tinola at ham sa rep. Palaging may laman at maraming klase ng ulam ang ref ni Celine dahil sobrang mapili sa pagkain ng anak niyang si Liam. Natutulog na ito ngayon sa kwarto. Mabuti na lang at binihisan at pinakain na iyon ni Manang Mirna kanina. Kumain ka ng marami para madali kang gumaling. Naku, bakit pa kasi hindi ka nagsasabing lalaki ka? Sabi ni Celine. Nakatingin lang ang lalaki sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Gabriel ang pangalan ko. Sagot nito. Okay, Gabriel. Oh, kumain ka ng marami. Sagot ni Celine at iminwestra ang kamay sa upuan para doon umupo ang lalaki. Naiilang siya sa mga tingin nito. Gusto ko rin malaman kung anong pangalan mo. Muling sabi ni Gabriel. Akala ko naman kung ano. My name is Celestiana. Just call me Celine. Nagkakwentuhan pa ang dalawa kung anong nangyari. Tila sa isang iglap ay nagkalapit ang loob ng dalawa. Masaya kausap ang babae. May pagkasarkastiko ito pero mapagbiro na nagpanatili ng magaan na pakiramdam nila sa isa't isa. Kinabukasan ay maagang nagising si Gabriel. Tumawag rin kasi si Ice. Sinusundo siya nito ngayon. Nagpaalam na siya sa babae. Magilaw naman siya nitong hinatid sa may pintuan at pinaalalahanan kung paano linisin ang sugat niya. Boss, ano ba kasing nangyari? Tanong ni Ice nang makapasok si Gabriel sa kotse. Ano yun? May sinasabi ka, Ice? Tanong nito na parang hindi narinig ang tanong ni Ice kanina. Bakit parang nabaliw ka dyan at may pangngiti ka pa? Sino ba ang babaeng yun? Girlfriend mo, boss? Hala, may pasa ka pala sa muka. Ano ba nangyayari? Nagtatakang tanong ni Ice sa kanyang boss. Sinisira mo naman ang mood ko sa dami ng tanong mo. Nagawa mo na bang pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni Gabriel. Yes, boss. Pupunta ngayon ng investigator at sa opisina mo mamayang 10:00. Sagot ni Ice. Magaling ba yun? Tanong muli ni Gabriel. Aba, oo. Hirap nga akong kumbinsihin yun. Buti na lang napapayag ko. Ang galing ko kasi. Sagot pa ni Ice. Siyempre, sabi mo yun eh. Sabi ni Gabriel. Sinong babaeng yun, boss? Ngayon ko lang nakita yun. Girlfriend mo? Manahimik ka dyan. Dami mong tanong. Sagot naman ni Gabriel na hindi napigilan ang pagngiti. Punta na lang tayong penthouse. Magbibihis muna ako bago pupunta sa opisina. Sabi na lang ni Gabriel. Hindi naman mapigilan na Celine ang isipin si Gabriel habang nagluluto ng agahan. Hindi niya namalaya na nakangiti na rin siya habang nagpiprito ng uulaming manok.
Napapansin niya ang namumuong paghanga niya sa lalaki. Hindi naman sa ayaw niya rito pero natatakot siya na baka ay mahulog siya ng tuluyan sa lalaking yun. Gwapo at desente. Magaan lang kausap at pinapakinggan lahat ng chika niya, salungat sa unang ugali na inakala niya. Napatingin si Celine sa may hita niya nang makitang yumakap doon ang kanyang anak na si Liam. Lumambot ang kanyang puso. Hindi siya pwedeng mahulog na naman sa isang lalaki dahil may anak na siya. Mag-focus na lang siya sa kinabukasan ng anak niya kesa makipaggandian. Mukhang hindi na rin naman niya makikita ang lalaking yun ulit. "Mama, is that Ham?" Tanong ng anak niya. 4 na taon na ito at maglilima na sa susunod na buwan. Ang nakakatuwa rito ay napakagaling na nitong magsalita kahit 4 na taon pa lang. May pagkamadaldal din ito. "Anak, there's no more ham. Pero may chicken naman dito." Sagot niya nang maalala na inubos pala ni Gabriel ang ham kagabi. "Sa lahat ng ulam ay iyon lang ang kinain." "But I want ham. Nisave ko nga yan kagabi kasi kakainin ko ngayon." Mahinang sagot ng bata at malambing na yumakap ulit sa kanya. Hindi niya iyon masyadong narinig. Naramdaman na lang niya ang mainit na luha na dumampi sa hita niya. "Liam, baby, anak, bakit ka umiiyak?" Malambing na tanong ni Celine sa kanyang anak. Tumingala ito. Kahit madaldal ang anak niya, ay hirap itong magsabi kung anong gusto nito kaya tinatanong niya talaga ang anak lalo tila naging okupado ang isip niya kani-kanina lang. "Mama, I want ham. Ayoko kumain yan." Mahinang sabi nito sabay turo sa piniprito niyang manok. "Oh, okay. Tatawagan ko na lang si Manang Mirna para makabili siya bago pumunta rito, ha? Tahan na, anak." Niyakap niya ito. "May klase ka ba mamaya?" Maya-maya tanong ni Celine habang pinupunasan ang mga luha nito. "Yes, Mama. I got perfect score kahapon. Tingnan mo, may star ako sa kamay." Masayang sagot nito at ngumiti dahilan para lumabas ang 2 dimple nito sa pisngi. "Oh, really? Proud na proud si Mama sa'yo, anak. Good job. I'll buy you ice cream later, ha? Maaga akong uuwi." Masayang sabi niya rito sabay halik. Pagdating ni Manang, ay sakto namang naihanda na ni Celine ang mga gamit ng bata. Nag-aaral ito sa preschool. Nakahanda na rin siyang umalis para pag-duty. Nagtungo na si Celine sa trabaho. Sobrang busy ng hospital. Dagdagan pa ang ibang mapang-api na nurse na puro paninira lang ang alam. "Oh my, pinadalahan ako ng fiancé ko ng bagong bag. Guess what? Nag-iisa lang daw yun sa buong mundo." Sabi ni Bianca na habang naroon sila sa nurse room. Nasa sulok lamang sa Celine kasama si Mariel at Anthony na kapwa mga kaibigan niyang nurse. "Di katulad ng iba dyan, hindi man lang makabili ng bagong sapatos. Para ba naman kasi? Maagang nabuntis." Pagpaparinig ni Bianca kay Celine sabay tawa. Nanggagalaiti naman na tumingin si Anthony kay Bianca pero pinigilan na lamang ni Celine. "Huwag mo nang patulan, Antonia. Nagpapapansin lang yan." Bulong ni Celine sa baklang kaibigan. Kasi naman kung hindi dahil sa kanya ay hindi magiging miserable ang buhay mo. Siya ang naglagay ng drugs sa inumin mo noon, di ba? Kaya nakipagtsuktsakan ka at hindi mo man lang maalala ang ama ng anak mo. Pesa talagang babaeng yan. Galit na bulong, pabalik ni Anthony, aka Antonia. "Wala tayong pruweba, napakatagal na noon. Kung hindi lang mayaman ng pamilya na, ay baka may chance pa tayong manalo. Wala eh. Ipapakulam ko siya. Sarap sa bunutan." Sabat naman ni Mariel. "Kumain na lang tayo. Ang daming pasyenteng mag-focus na lang tayo sa trabaho. Mga nurse tayo, narito tayo sa ospital. Be professional," sabi ni Celine. Nasa huling taon bilang nursing student ay nabuntis si Celine dahil nakipagtalik siya sa taong hindi niya nakilala noong naimbitahan sila sa isang club. Dahil sa birthday party ni Bianca, may hinila sila na nilagyan ni Bianca ng drugs ang inumin ni Celine. Plastic kasi ito at akala nila ay nagbago na ang babae, pero hindi pala. Napatahimik ang lahat nang tumunog ang speaker sa hallway. "Attention! Paging Nurse Celine, you are requested to the director's office. Again, paging Nurse Celine is requested to the director's office," sabi ng boses mula sa speaker.
Natataranta naman na iniligpit ni Celine ang baon niya. Hindi pa siya tapos kumain pero agad na pumunta siya sa director's office. Narinig pa niya ang tawa ni Bianca dahil baka daw ay may kasalanan si Celine. Taas noong naglakad siya papasok. Alam niya kasi na wala siyang nagawang paglabag sa batas ng ospital. Nadatnan niya ang isang lalaki na nakasalamin. Matangkad at maputi ito. May pagka-ash gray ang kulay ng buhok pero binata pa naman ito. Kaharap nito ang hospital director. Ano po bang nangyayari? Bakit pinatawag po ako dito, director? Tanong niya at nagpabalik-balik ang tingin sa hospital director at sa lalaking nagpakilalang si Mr. Ice. The owner of the hospital requested you to work for him for the rest of the day. Mr. Ice will take you to him, sabi ng hospital director. Nagulat si Celine sa narinig. The owner. Bakit naman? Ni hindi nga niya kilala ang may-ari ng ospital na ito. Never naman na pumunta ang owner sa kahit anong event dito sa ospital. Kaya nagtataka si Celine kung bakit siya ang nurse na ipapadala. May tatanong pa sana ang hospital director kay Celine nang maunahan nito ni Mr. Ice. Let's go miss, my boss is waiting. Kahit nagtataka pa rin ay pinapanatili ni Celine ang pagka-professional. Kinuha niya muna ang mga gamit niya. Pinagtitinginan pa siya ng ibang nurse. Umahanga naman ang iba kay Mr. Ice na naroon sa labas ng nurse room na naghihintay. Kinakabahan pa rin si Celine habang nakasakay sila sa elevator papunta sa pinakahuling floor ng isang napakagandang gusali. Lalong lumakas ang kalabog ng dibdib ni Celine. Maliban niya kung sino ang pasyente niya ngayon. Napakayaman pa naman at lahat ng bagay sa loob ng silid ay natitiyak niyang nagkakahalaga ng milyones. Napakalinis sa loob. Natatakot tuloy siyang tumapak sa sahig nito. Dagdagan pa ang magandang view dahil mataas ang gusali na ito. Sa kabilang banda naman ay panay ang gupit ni Gabriel sa mga nagkalat na bandage. Si Ice kasi ang pinatulong niyang linisan ang sugat niya kagaya ng sinabi ni Celine pero nabuhos nito ang alkohol. Sa sobrang galit ay pinalayas niya ito. Maya-maya'y narinig nito ang boses ni Ice sa labas ng kwarto niya. Puwisit ka talaga, Ice. Subukan mo lang pumasok dito. Ipapainom ko sa'yo lahat ng alkohol. Sabi ni Gabriel nang marinig ang pagbukas ng pinto. Hindi ako si Mr. Ice? Dinig na tinig ni Gabriel. Tumibok na naman ang puso niya. Boses iyon ng babaeng na palaging nasa isip niya. Agad na napalingon siya dito. Celine? Bakit ka nandito? Napakurap-kurap si Gabriel nang mapagtantong ginawa ni Ice. Hindi niya alam ang mararamdaman ngayon na nasa harap niya ang babae. Gabriel? Gulat na sabi ng babae na makilala siya nito. Bakit ba? Bakit ba sumisigaw? Reklamo ng lalaki. Ikaw kasi, ikaw ba ang may-ari ng ospital? Bakit pinatawag ako rito? Tanong ng babae. Kitang-kita ang gulat sa mukha nito. Ha? Yan ba sinabi ni Ice? Tanong ni Gabriel. Oo, kinabahan pa naman ako kung sino na. Baka magkamali ako bigla sa pagkamot. Napahinga ng maluwag sa Celine. Hospital yun ng pamilya ni Ice. Pero ako lang ang ginamit nila noong muntik na silang mabankrupt pero sila talaga ang nagpapatakbo doon. Ano't kinabahan ka? Tapos ngayon hindi na? Tanong ni Gabriel. Oo, napanatag talaga ako na ikaw ang narito. Akala ko maarting mayaman ang pasyente ko. Sabi pa ni Celine sabay hilaw na tumawa. Halika nga rito, biglang sabi ni Gabriel. Hoy, magdamit ka muna. Reklamo nito dahil wala kasing pang itaas sa damit ng lalaki. Tss, para namang hindi mo pa nakita ang katawan ko. Sagot nito at lumapit sa kanya. Iba naman yun, ginagamot kita noon. O, edi gamutin mo ko ngayon. Sus, basa pa nga yung buhok mo, bagong ligo ka. Napakadali lang naman palitan ng bandage. Kailangan pa magtawag ng nurse? Ano ka, nag-aago buhay? Sarkastikong sabi ni Celine. Tumango ito. Oo, ang bilis nga ng tibok ng puso ko. Bulong nito at lumapit sa kanya ng tuluyan. Hinawakan nito ang kamay ng babae at dahan-dahang inilagay sa dibdib niya. Nakita nito ang pamumula sa pisngi ni Celine. Tumigil ka nga, Gabriel, ang landi mo. Sabi ni Celine at agad nang lumayo. Napangisi naman si Gabriel sa reaksyon nito. Hindi Totoo naman. Hindi mo ba napil yun?
Malakas nga eh. Ang bilis-bilis ng tibok. Bakit ayaw mo maniwala? Nurse ka, dapat alam mo yun. Nakangusong sabi nito. Hindi mo ako madadala dyan sa kalokohan mo, Gabriel. Baka may gusto ka lang sa akin. Pabirong sabi ni Celine na ikatahimik ng lalaki. Oy, 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 bakit natahimik ka dyan? Tanong ni Celine sa lalaki na ngayon ay mariing nakatitig sa kanya. What if tama ka? Baka gusto nga kita. Bulong ng lalaki. Si Celine naman ngayon ang natameme. Bumilis pa ang tibok ng kanyang puso nang unti-unti itong lumapit sa kanya. Napakagat si Celine ang pang-ibabang labi ng makalapit ang lalaki sa kanya. Kinakabahan na hindi siya makakilos upang itulak ito. Hindi na napigilan ni Gabriel ang sarili na marahang idampi ang labi niya sa mapula at basang labi ng babae. Marahan at malumanay lang iyon. Naghihintay siya na sampalin niya nito pero wala. Sa halip ay tumugon ito sa halik niya. Hinawakan niya ang pisngi nito at mas pinalalim pa ang halik na sa kanilang pinagsaluhan. Mas lalong nag-init ang katawan ni Gabriel nang ipulupot nito ang braso sa leg niya at marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Ramdam niya ang paghahabol nito ng hininga kaya inilipat niya ang labi upang halikan ang leeg nito at dahan-dahang inihiga sa kama. Nakakalaso ng utak ang mga halinghing at haplos nito. Naglalakbay na rin ang kamay niya sa katawan nito. Si Celine at Gabriel ay nahulog sa isang matinding tensyon matapos ang kanilang hindi inaasahang halikan na nasaksihan ni Ice. Agad na umatras si Celine sa sobrang hiya. Habang si Ice naman ay pabirong nagsabi, "Ay, ala sorry, nakaistorbo pala ako. Isarado niyo kasi yung pinto, aalis na pala ako. Oo, tama aalis na ako." Pagkaalis ni Ice, napamura si Celine sa sarili dahil hindi niya napigilan ang tugunin ng halik ni Gabriel. Samantala, napalunok naman si Gabriel dahil sa init ng kanyang nararamdaman at mabilis na nagsabi, "Maliligo lang ako ulit. Huwag ka munang umalis please. Mag-usap tayo ha. Please, wait for me." Bago pumasok sa banyo. Habang naghihintay, nilibang ni Celine ang sarili sa paglibot sa silid at uminom ng malamig na tubig. Upang kalmahin ang sarili, ilang sandali pa may nag-doorbell, dahilan upang siya ay mapaubo sa gulat. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya na makita si Bianca na agad siyang sinigawan. "What the hell? Anong ginagawa mo dito, babae ka?" Halatang galit na galit ito at tila handang manakit. Bago pa siya masabunutan, biglang may kamay na humila sa kanya. Si Gabriel, na nanlilisik ang mga mata kay Bianca. Gabriel, mabuti naman at okay ka. Narinig kong binugbog ka daw. Nandito ako para alagaan ka. Malambing na sabi ni Bianca. Na tila hindi lang ilang segundo ang nakalipas mula nang subukan siyang saktan. Ngunit malamig ang tugon ni Gabriel. "I don't need you. Sino ka naman para pumunta dito? Lumayas ka." Kitang-kita ni Celine ang sakit sa mukha ni Bianca matapos marinig ang sinabi ni Gabriel. Ilang sandali pa, dumating ang mga gwardya at inuutos ni Gabriel na palabasin si Bianca sa gusali. Pagkatapos ng tensyon, binalingan ni Gabriel si Celine at nag-aalalang nagtanong, "Nasaktan ka ba niya?" Sumagot si Celine, "Hindi, pero bakit magkakilala kayo? Ikaw ba ang fiancé niya?" Dito'y pinaliwanag ni Gabriel ang kanilang nakaraan. "No, dating magkaibigan ng pamilya namin. Noong namatay ang dad nila ay nalugi ang kanilang negosyo kaya tinulungan ko dahil hiling na rin ng ama ko. Pinagkatiwalaan ko sila pero nalaman kong inuubos nila ang perang ibinigay ko para sa kanila at hindi para sa negosyo, kundi para sa drugs. Pinakulong ko ang kuya niya at bumagsak ang negosyo nila. Ang babaeng yun, siya mismo ang nag-utos na bugbugin ako." Napalunok sa Celine sa revelasyong iyon. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumusuko si Gabriel sa panliligaw kay Celine. "Payagan mo na kasi ako na ligawan ka," aniya. Ngunit nagdududa pa rin sa Celine. "Alam mo, pangalawang araw pa lang nating magkita, manliligaw ka na agad?
Ano to? Isang linggong pag-ibig? Iiwan mo lang ako kapag nakuha mo na ang gusto mo? Sarkastikong sagot niya. Napaisip si Gabriel bago sinabing, sorry. Sana nagpaalam ako sa'yo bago kita hinalikan. I swear, Celine, hindi ko intensyon na yan ang isipin mong habol ko sa'yo, promise. Hindi ako gagawa ng kahit anong hindi mo gusto. Bagamat nag-aalinlangan pa rin si Celine, hindi niya may tanggi na may kakaibang koneksyon na nabubuo sa pagitan nila. Ilang linggo nang nililigawan ni Gabriel si Celine. Madalas niya itong dalhan ng pagkain sa trabaho at nagpapadala pa ng bigas bilang pagpapakita na kaya niyang buhayin ng babae. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Celine, nanatiling porsigido si Gabriel. Ngunit nagdesisyon na si Celine na putulin ang ugnayan nila upang hindi na mas lumalim pa ang damdamin ni Gabriel para sa kanya. Tumigil ka na, Gabriel. Ayokong saktan ka pa dahil hindi naman kita gusto. Pagsisinungaling ni Celine. Alam niyang hindi niya maaaring hayaan si Gabriel na mahalin siya dahil may anak siyang si Liam. Ayaw niyang ulitin ang pagkakamali niya noon nang mahulog ang anak niya sa isang doktor na kalaunan ay iniwan din sila. Hindi niya kayang iparamdam muli sa kanyang anak ang sakit ng pagkawala ng isang lalaking maaaring ituring itong ama. Ngunit hindi madaling kumbinsihin si Gabriel. No, hindi ako titigil. Alam kong gusto mo rin ako. Ramdam ko yun sa tuwing niyayakap mo ako pabalik. Gusto kong malaman ang rasul mo. Please, Celine. Bigyan mo naman ng hustisya mga effort ko. I want the truth. Mariing sabi ni Gabriel. Wala nang ibang naisip si Celine kundi ang magsinungaling. Hindi kita gusto, Gabriel. Unti-unti nang nawala ang nararamdaman ko sa'yo dahil may mahal naman akong iba. Napasuntok sa hangin si Gabriel sa sakit na dulot ng mga salitang iyon. Parang hindi niya matanggap na may ibang mahal si Celine. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Celine at lumabas ito upang sagutin ang tawag. Sinundan siya ni Gabriel at narinig na itong sabihin ni Celine. Oo, baby. Uwi na ako mamaya, ha? Bye. Nagulat si Celine nang makita si Gabriel sa likod niya. Sino yun? Yun ba ang sinasabi mong mahal mo? Kailan pa? Tanong ni Gabriel, puno ng emosyon. Gabriel, matagal na kitang pinigilan na ayoko magpaligaw. Ikaw itong mapilit. Sagot ni Celine habang pinipilit maging matatag. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Gabriel na maglabas ng tinanakit. No, Celine. Niloloko mo lang ba ako? Bakit nakikita kong masaya ka naman tuwing magkasama tayo? Bakit pinaramdam mo sa akin yun? Bakit nagbigay ka ng motibo? Hindi na kinaya na Celine ang bigat ng sitwasyon. Kaya napagdesisyonan niyang tapusin ang lahat. Lilipas din naman ang lahat. Mawawala rin naman ang nararamdaman mo, Gabriel. Kalimutan mo na ako. Saka siya agad na pumara ng taxi at umalis. Samantala, hindi matanggap ni Gabriel ang nangyari. Ilang araw siyang nagpakalasing at halos hindi na kumain. Dahilan para dalhin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Kinausap siya ng kanyang ina. Alam mo, anak, magbakasyon ka na lang sa resort natin. You look so stressed. Mamaya mo na harapin ang babae kapag maayos ka na. Ngunit hindi napigilan ng ina ni Gabriel ang magbigay ng pag-asa sa anak. Hindi ka naman siguro susuko agad, hindi ba? Ang papa mo nga. 5 beses akong inayawan, pero nahulog din siya sa akin sa huli. Dapat wag ka sumuko sa isang rejection lang. Malay mo, magbago pa ang isip niya. Dahil dito, nagdesisyon si Gabriel na sumunod sa payo ng kanyang ina at nagbakasyon sa kanilang beach resort. Hindi alam na doon din pupunta si Celine kasama ang kanyang anak. Wow, sa inyo po yun? Bakit may motor pala sa dagat? Manghang sabi ng bata. Bahagya naman na pangiti ang lalaki sa tanong nito. Napaka-friendly ng bata at padaldal. Jet ski yun, hindi yun motor. Sagot naman ng lalaki. Ang cool po ng ganon, ang galing-galing niyo po. Gusto ko rin sumakay kasama si mama ko. Isakay mo kami ni mama ko. Masayang sabi nito na parang nasasabik pa. Ha? Nasaan ba ang mama mo?
Tanong ng lalaki. Hindi ko po alam eh, pero ikaw po ba ay may asawa po? Nagulat ang lalaki sa biglang tanong ng bata. Napaka-straightforward naman ito. Ha? Asawa? Wala naman. Bakit mo natanong? Tanong ng lalaki pabalik sa bata. Naiintriga sa kadaldalan nito kaya umupo na rin ang lalaki sa may buhangin. Ako po may mama po ako. Wala naman siyang asawa. Asawahan niyo na po siya para may papa na po ako. Sabi pa nito. Napahalakak naman ang lalaki sa sinabi ng bata at pinisil nito ang pisngi. Pinaupo nito ang bata sa kanyang hita at niyakap dahil napaka-cute nito at madaldal. Gusto mo na mag-asawa ang mama mo? Bakit naman? Gusto mo ba may papa ka? Nasaan ba ang papa mo? Opo, si mama po kasi umiiyak siya kapag gabi kasi po iniwan po kami ng papa ko. Inosenteng sagot ng bata. Natahimik naman ang lalaki dahil doon. Pero hindi naman basta-basta na ipaasawa mo ang mama mo sa kung sino-sino. Sabi ng lalaki sa bata. Ang galing-galing niyo po kasi. Ang cool niyo po para kayong si Superman. Pareho po tayo. Pareho tayo? Opo, ang gwapo niyo po. Pero pareho tayo. Sabi ng bata na nagpatawa muli sa lalaki. Liam, anak? Biglang tawag ni Celine. Parehong nagulat sa Celine at ang lalaki nang magtama ang kanilang mga mata. Gabriel? Saad ni Celine na makita ang kanyang anak na nakakandong sa binata. Celine? Anong ginagawa mo rito? Anak, halika kay mama. Utos ni Celine sa kanyang anak. Dahilan para umalis ito sa mga bisig ni Gabriel at pumunta sa babae. Mama, siya po gusto ko maging papa. Ang galing po niya magmotor. Nagmotor siya sa dagat tapos sinabi ko sa kanya na ikaw na lang asawahin niya dahil wala din naman siyang asawa. Nailagay ni Celine ang kamay sa bibig ng bata. Napakadaldal talaga nito. Liam, saan mo naman natutunan ng mga salitang yan? Tanong niya rito. Ang sabi kasi ni Nanang Mirna, ang kailangan niya daw po ay asawa para hindi na po kayo mahirapan. Tapos gusto ko rin ng papa. Siya ang gusto ko. Sabi ng bata sabay turo kay Gabriel. Napanganga sa Celine sa sinabi ng bata. Hindi yan pwede, anak. Hindi mo pag-aari ang isang tao para madali mong sabihin kung ano lang ang gusto mo. Sabi niya rito. Kumukurap-kurap pa ang mga mata nitong may mataas na pilik mata. Gabriel, kanina ka pa namin hinahanap ng date mo. Sabi ng isang babae sa hindi kalayuan. Nang makalapit ito ay napatingin ito sa bata at kay Celine. Ma'am, kumain na kayo. Dito muna ako. Sagot ni Gabriel sa kanyang ina. Who are they, son? Ipakilala mo naman ako. Sabi nito. Naistatwa tuloy si Celine nang mapagtanto na ina ito ni Gabriel. She's Celine and their child. Sagot nito. Oh my God! Celine, nice to meet you. Excited na sambit ng babae, sabay yakap kay Celine. Hello po tita. Sagot ni Celine na halatang naiilang at nalilito kung bakit kilala siya ng ina ni Gabriel. Oh, is this your child? Napaka-cute na ba dito? Kamukha na si Gabriel nung bata pa. Brown hair. Nung lumaki na si Gabriel ay naging black na ang buhok. Oh, ang cute. Anong pangalan mo, kiddo? Tanong nito sa anak niya. Celine, mag-usap tayo. Seryosong sabi ni Gabriel nang bigla itong lumapit sa babae. Si Liam? My mother will take care of him. Walang nagawa sa Celine na makita nag-e-enjoy naman ang anak niya, nakausap ang ina ni Gabriel. Naglalakad pa sila papunta sa may cottage para mag-usap. Kinakabahan tuloy si Celine ngayon na nagkita ulit sila ng lalaki. At talagang ngayon pa dito sa beach. So, may anak ka na pala? Unang tanong nito. Tumango lang si Celine. Oo. I was fourth year college nang mabuntis ako. I was drunk. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sinong ama. Sagot ni Celine. Tahimik na tumango naman ang binata. Napaka-awkward ng tensyon nilang dalawa. Nasaan ang sinasabi mong iba? Na mahal mo?
Kaya ayaw mo sa akin. Napalunok ng laway si Celine sa sumunod na tanong nito. Walang iba, Gabriel. Anak ko ang tumawag sa akin nung gabing yun. Sinabi ko lang yun na may iba akong mahal para tumigil ka na. Sagot niya. Bakit kailangan ko pang tumigil? Bakit? Ayaw mo na agad sa akin? Sunod na tanong ni Gabriel. Dahil may anak na ako. Natatakot ako na baka hindi mo matanggap. Siguro sapat na yun para humanap ka ng iba na walang sabit. Namamahalin ka gaya ng ipinapakita mong pagmamahal. Ayoko rin na umasa na naman ang anak ko na may tatayong ama para sa kanya. Noong huling nagpaligaw ako, iniwan lang din kami. Kaya natakot ako na baka ganun ka rin. Na baka pansamantala lang din ang nararamdaman mo kaya nunahan ko na. Sagot ng babae. Sa tahimik na dalampasigan, niyakap ni Gabriel si Celine at muling ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Tanggap ko naman, Celine. Mas mamahalin pa nga kita kapag nalaman kong may anak ka na. Mamahalin ko kayong dalawa ng anak mo. Bigyan mo muli ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita. Sa narinig, bumuhos ang luha ni Celine at niyakap niya ito papalik. Huwag mo na ulit ako saktan. Dahil sobrang sakit nun, Celine. Bulong ni Gabriel bago sila nagpalitan ng matamis at sabik na halik. Ngunit naputol ang kanilang sandali nang sumigaw ang ina ni Gabriel. Celine! Gabriel! Ang bata! Kinuha sila ng mga lalaki! Nako! Diyos ko! Agad silang tumakbo at hinabol ang mga lalaking dumukot sa anak ni Celine. Ngunit huli na ang lahat nang makitang isinakay na ito sa sasakyan. Dahil sa matinding pagkabigla, nawalan ng malay si Celine at agad siyang inalagaan ni Gabriel. Sino ba ang mga taong yun? Hindi ko inakailang may makakapasok dito. Tanong ng ina ni Gabriel sa ospital. Sa tingin ko, alam ko na kung sino ang may gawa nito, Ma'am, Dad. Kayo na muna ang bahala kay Celine. Pagbabayarin ko ang mga may kasalanan nito. Sagot ni Gabriel na puno ng galit. Natunton nila ang bata sa mansyon ng mga Lopez, kung saan nakita nilang duguan nito at hawak-hawak ni Leandro. Hayop ka, Leandro. Pakawalan mo ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Gabriel. Nakikita kong takot sa'yo, kaya hindi ko pakakawalan ng batang to. Sagot ni Leandro habang hawak ang kutsilyo. Wag! Leandro, maawa ka. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Pagmamakaawa ni Gabriel. Ngunit hindi siya pinakinggan. Bago pa maisaksak ang kutsilyo sa bata, binaril ng isang kaibigan ni Gabriel si Leandro. Agad nilang isinugod ang bata sa ospital kung saan nalaman nilang malubha na ang sugat nito. Sa ospital, napag-alaman ng doktor na nagmatch ang DNA ni Gabriel at ng bata. May kakaiba sa dugo niyo. Anak mo ba yan? Tanong ng doktor kay Gabriel. Ha? Anak siya ni Celine. Pero magiging anak ko rin naman siya. Sagot ni Gabriel, ngunit nagulat siya nang ipakita ng doktor ang resulta ng DNA test. Gabriel, kumusta ang anak ko? Kumusta na si Liam? Nag-aalalang tanong ni Celine. Celine, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Seryosong tanong ni Gabriel. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang sagot ni Celine. Nagmatch ang DNA ni Gabriel at ng bata. Alam mo bang siya ang tunay na ama? Paliwanag ng doktor. Napatingin si Celine sa papel, hindi makapaniwala sa natuklasan. Bakit hindi ka makasagot? Alam mo na pala si wala palang na anak ko si Liam. Pero tinago mo yun sa akin. Galit na sabi ni Gabriel, puno ng sakit at pagtataka. Gulat pati ang lahat ng nakarinig. Maging ang mga magulang ni Gabriel, nakararating lang ay nagulat din. Napakagaling talaga ng tadhana. Ngayon pa nila nalaman na anak pala nilang dalawa ang bata. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa babae nang mapagtanto na wala rin pala itong alam. Literal na hidden son dahil ngayon lang nila nalaman ang lahat. Nagkausap sila ng masinsinan ni Celine at doon nakumpirma ang lahat
Nagtugma ang kanilang istorya. Oh my God! Matagal na naming pinangarap na magkaapo. Hindi namin in-expect ang blessing na ito. Thank you so much, Shalene, for raising our grandson alone. It must be so hard for you. Pasensya na at hindi ko man lang naprotektahan ang apo ko. Pagpapaumanhin ng ina ni Gabriel. Okay lang po, tita. Sagot naman ni Celine. Ma'am na lang ang itawag mo sa aking iha. Sabi naman ng ina ni Gabriel sabay ngiti. 2 linggo lang ang lumipas ay pinakasalan ni Gabriel sa Celine. Ayaw na nitong magpaligoy-ligoy pa lalo't mas lumalim ang nararamdaman ng isa't isa ngayong ganap na buo na ang kanilang pamilya. Sa wakas, dumating rin ang araw na ito na matatawag kitang akin na masasabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Namamahalin kita dahil may karapatan na ako sa'yo. Mahal kita, Celine. Ang maldita kong nurse. Sabi ni Gabriel sa asawa. Gusto mo lang ng kiss eh. Masaya din naman ako na hindi ko na kailangan mangamba na baka iiwan mo ko dahil nakatali na tayo sa isa't isa. Mahal din kita, Gabriel. Kayo ng anak natin. Sagot naman ng babae. Mahigpit na niyakap ni Gabriel ang babae. Huwag masyadong mahigpit, reklamo ni Celine. Ngumuso ang asawa nito dahil sa sinabi ng babae. Baka maipit ang bata sa tiyan ko, bulong ni Celine sa asawa. Namimilog naman na tumingin ang lalaki dito. Ano? Tanong nito. Pinipigilan ni Celine na mapangiti sa reaksyon nito. Buntis ako. Pagtatapat niya rito. Ang gulat ay napalitan ng malaking ngiti sa labi ni Gabriel. Bagong kasal pa nga ay nabuntis agad ang babae. Ikaw kasi hindi makapaghintay ng honeymoon, sabi ni Celine sa lalaki. Sinadya ko yun para hindi ka na makahindi sa kasal. Aanakan pa kita ng marami. Nahampas ni Celine ang balikat nito. Ay, ikaw ba ang manganganak? Ang galing mo rin Sapat na ang 2 o 3 anak. Ang hirap kaya magbuntis. Reklamo ni Celine. Okay, noted ma'am. 5 na lang. Sagot ni Gabriel sabay malambing na yumakap sa asawa. Natapos ang araw na iyon ng masaya at puno ng pagmamahal. Nagdusa rin sa kulungan sina Leandro, Bianca at ang matandang asawa nito. Namuhay ng masaya at mapayapa ang pamilyang Wagner. Naging mahirap man ang nakaraan ni Celine, naging daan naman nito sa buhay na mayroon siya ngayon. Ang anak niya mismo na si Liam ang naging tulay. The hidden son that holds the key to tie the hearts of Celine and Gabriel was Liam, ang kanilang matamis na bunga ng nakaraan. Wakas! If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!